Lahat ay tumayo at tayo'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito. Maraming salamat sa pang-araw-araw na biyaya na binigay niyo sa amin. Bigyan niyo kami ng malakas na pangangatawan. Bigyan niyo ng malakas na pangangatawan ang bawat pamilya naming lahat, Panginoon. Salamat sa inyong presensya na binigay sa pang-araw-araw na aming pangangailangan. In Jesus' name we pray. Amen. Bago umupo ang lahat, maaari bang pakipulot ng mga basura sa inyong ibaba at maaari na ring ayusin ang inyong mga upuan. Maaari na kayong umupo. Nais ko lang tanungin, meron bang lumibang ngayon sa ating klase? Dahil walang lumibang sa inyong klase, palakpakan ang inyong mga sarili. Bago tayo tutungo sa ating formal na talakayan, meron ako hinandang isang motibasyon para sa ating lahat. Lahat ay tumayo. Ako'y isang komunidad. Ako'y isang komunidad. Ako'y isang komunidad. Ako'y isang komunidad. La la la, sumayaw sayaw at umindak-indak. Sumayaw sayaw katulad ng dagat. Sumayaw sayaw at umindak-indak. Sumayaw sayaw katulad ng dagat. Ikaw isang komunidad. Ikaw isang komunidad. Ikaw isang komunidad. Ikaw isang komunidad. La la la, sumayaw sayaw at umindak-indak. Sumayaw sayaw katulad ng dagat. Sumayaw sayaw at umindak-indak. Sumayaw sayaw katulad ng dagat. Tayo'y isang komunidad. Tayo'y isang komunidad. Tayo'y isang komunidad. Tayo'y isang komunidad. La la la, sumayaw sayaw at umindak-indak. Sumayaw sayaw katulad ng dagat. Sumayaw sayaw at umindak-indak. Sumayaw sayaw katulad ng dagat. Bago tayo magtungo sa formal nating talakayan, mayroon akong hinandang gawain para sa inyong lahat. Ipapangkat ko kayo sa dalawang pangkat. Kayo ay magbilang 1 to 2. Okay, ngayon ay napangkat ko na kayo. Ang titulo ng ating gawain ay Ayusin Mo Ako. Kung sinong makakabuo ng mga salitang hinanda ko, ang mga letrang hinanda ko ay makakuha ng 10 puntos. Samantalang ang huling matatapos ay makakuha ng 8 puntos. Okay. Pangkat 1, ito ang sa inyo. Pangkat 2, ito ang sa inyo. Meron lamang kayong 5 minuto upang tapusin ito. Sa pamamagitan ng ating gawain kanina, anong unang pumapasok sa inyong isipan kung saan gamit ang panghalip na panao? Sino gustong sumagot? Maaari lamang itaas ang inyong mga kamay. Pangalawang katanungan. Mahalaga ba ang gamit ng panghalip na panao sa isang pangungusap? Sino maaring sumagot? Pakitaas ng kamay. Magaling. Ang panghuling katanungan. Magbigay ng halimbawa ng pangungusap na ginagamitan ng panghalip. Kahit isang halimbawa lamang. Sino gustong magbigay ng halimbawa? Pakitaas ng kamay. Magaling. Palakpakan ng inyong mga sarili. Pagkatapos ng talakayan,
talakayan ang mga mag-aaral ay inaasahang A na ipaliw. Ngayon, sinong gustong magbasa ng ating layunin? Ginoong Poras, maaari mo bang basahin ang ating layunin? Layunin. A. Na ipaliwanag kung ano ang panghalip at uri ng panghalip na panao. B. Kami ay magbibigay ng pangungusap na ginagamitan ng panghalip na panao. C. Kami ay makakagawa ng sariling pagkakahulugan patungkol sa panghalip. At ngayon, dadako na tayo sa ating formal na talakayan. Ang ating paksang pag-uusapan ngayon ay ang panghalip at ang panghalip na panao. Ano nga ba ang panghalip na panao? At ang panghalip? Una, ang panghalip ay ang pronoun sa Ingles ay isang salitang panghalip o pamalit sa pangalan ng tao. Sa pamamagitan nito, may iwasan ang pag-ulit-ulit ng gamit ng pangalan ng isang tao. Naintindihan ba, class? Okay. Ang panghalip na panao naman ay ginagamitan ng panghalili sa pangalan ng tao. Meron akong halimbawang hinanda dito. Unang halimbawa, si Julius B. Acosta ay manggagamot ng baryo. Siya ay manggagamot ng baryo. Pinalitan natin si Julius B. Acosta ng siya. Ang siya ay ang mga panghalip at panghalip na panao. Siya ay manggagamot ng baryo. Ikalawang halimbawa, ang magkapatid na sina Bong, Jong ay lumipad patungong Tagaytay. Ang pangalang ginamit ay si Bong at Jong. Ang panghalip na panao na ginamit or pinalit sa pangalan ay sila. So, sila ay lumipad patungong Tagaytay. Kung naman tayo sa uri ng panghalip na panao. Ano nga ba ang mga uri ng panghalip na panao? Okay. Ang mga panghalip na panao, meron tayong anyong ang palagyo, anyong ng paukol, at anyong sa paari. Sa isahan naman, una, ako, ko, akin. Ibig sabihin, sa una, kapag isa lang ang iyong tinutukoy. Sa ikalawa naman, ikaw, ka, mo, or iyo. Ibig sabihin, ang tinutukoy mo, ikaw, siya, lamang. Tapos, ang ikatlo naman, siya, niya, kanya. Tapos, sa dalawahan naman, ang una ay kata na ibig sabihin ay ako at ikaw. Sa nita naman ay ibig sabihin ko at mo. Ang sa kanita naman ay ibig sabihin akin at iyo. Sa ikalawa naman, kita, tayo, sa anyong paukol, natin, atin. Sa ikatlo naman, ang sa anyo ng palagyo, meron silang sila. Sa anyong paukol, meron silang nila. At sa anyong paari, meron silang kanila. At sa pangmaramihan naman or maramihan, ang una ay kami, namin, amin. Sa ikalawa naman, kayo, ninyo, at inyo. Sa ikatlo naman, sila, nila, at kanila. Ngayon, naintindihan ba lahat ng aking tinuro? Naipaliwanag ko ba ng maayos? Okay, magaling. At ngayon, meron tayong gagawing gawain. Maganda ng isang kalahating papel. Ang ating gawain ngayon ay pinamagatang subukan mo ako. Ibig sabihin nito, kayo ay maganda. Kakasabi ko lang kanina, maganda kayo ng isang kalahating papel at meron
meron lamang kayong 5 minuto upang sagutan ito. Ano nga ba ang gagawin natin? Magbibigay kayo ng 5 halimbawa lamang na ginagamitan ng mga panghalip na panao. Base doon sa aking pinaliwanag kanina, alam naman natin kung ano ang mga panghalip na panao, di ba? Okay, magaling. Ngayon, ang gusto ko na gumawa kayo ng sarili ninyong pangungusap na ginagamitan ng panghalip na panao upang malaman ko kung nakinig ba kayo sa aking talakayan kanina. Okay, meron lamang kayo 5 minuto, maaari na kayong sumagot. Meron na lamang kayong 3 minuto upang tapusin ang inyong gawain. Ngayon, natapos ang inyong oras, pakipasa na ng inyong mga papel. Pakipasa ng maayos, pakipasa sa harap, at ang sa harap, ipasa sa akin ang papel. Tingin ko nabitin kayo sa ating mga gawain kanina. Meron naman akong hinandang panghuling gawain. Sa isang kalahating papel, meron pa rin kayong 5 minuto upang tapusin ito. Gumawa kayo ng sariling pagpapakahulugan kung ano ang panghalip. Uulitin ko, gumawa ng sariling pagpapakahulugan kung ano ang panghalip. Mayroon lamang kayong 5 minuto upang tapusin ang inyong gawain. At ngayon sa tingin ko, tapos na ang lahat, maaari nyo nang ipasa ang inyong mga papel. At dyan na natapos ang ating klase ngayong hapon. At bago pala tayo umuwi, class, maaari bang pakipulot ng mga basura sa inyong upuan at iayos na rin ang inyong mga upuan. Maaari na tayong umuwi lahat. Maraming salamat sa pakikinig.